solusyon para sa kahirapan na meron tayo ngayong dinadanas. Tapos PCO takes offense when all these speculations is already, we are already assuming na energy crisis na. Ano ang sinabi ng isang hanggang ngayon acting secretary pa rin si Dave Gomez, no? Ano ang sinabi niya? Fake news daw 'yan at they will they will deliver zero tolerance kapag deliberate kang nagpedal ng fake news to advance your personal and political vested interest. Hindi ka naglaro na Jole noon pag tinamaan. Naglaro, pero yung greeting mo na nasa Roma, wala pa uso lang natin yung pamana mo naman. si Chona Lumontad, good morning third floor, good morning. Tapos ayan na nga, sa unang title kasi natin yung kay Lacson, but pinili nating ipasok na lang sa banter at ayun nga, lumabas na daw ang pagiging kawatan ni Lacson. Mga dates na kailangan tandaan muna bago tayo magsimula. On April 7, which is tomorrow, no? Ito na yung oral essay argument on GAA. Tama ba? Yep. Natin to. Consolidated of all the consolidated petitions against the 2024, 2025, and 2026 GAA. Bakit ang tanong ko lang, bakit siya oral live cast? Bakit walang broadcast na video? Even sa Amerika, yung Supreme Court audio lang talaga. Pero bakit? Tingin ko para hindi destructive yung magko-cover ng camera, yung bawat galaw. Yung mga cameras. Kasi sa audio, pwedeng stationary lang yung equipment mo ron para ma-monitor lang. Sa akin yun, sa tingin ko. Tsaka yung aura, yung facial expressions, mga demeanor nila, no? To preserve the semblance of the Supreme Court at the holy place, yung ganon. Pero maganda sana no? Maganda sana yun kasi sa bawat hearing sa korte, napaka-importante ng demeanor ng bawat witness. Para hindi siya maging public trial. Yes, it will not be a trial on the justices. Kasi pag naka-live stream ka at naka-video ka, iba yung asal mo eh. Iba kasi yung nag-iiba yung projection, nag-iiba yung so nag-i-influence yan. When you say nag-iiba, meron kang conscious effort na camera, hindi ka makapagpakatotoo, ganun ba yun? Kasi there's an acting component already. Pag you're live on camera, there's already an acting component dyan, no? Halimbawa, tayo, we go on live, no? Although we are doing this na kahit sa labas ng walang camera, ganito din naman tayo. The justices cannot do that by themselves, no? So ibig sabihin yung respeto din sa office. It was just a question because it would have been a better way of also engaging the public since it's already so public na ginawa nga nila. Because na-appreciate natin yan nung unang inargue ni Justice Javier, remember her yung sa PhilHealth? Amy Lazaro Javier, who unfortunately will be retiring this year in November. But she will still be part of this hearing ng oral argument. Yun, because when she was arguing yung PhilHealth issues, no, she was speaking from the heart. Because yun na nga lang meron tayo, di ba? Boses lang ang nakikita ang napapakinggan natin. Mas na-appreciate mo din yung lalim, yung choice of words na ginagamit din niya, di ba? Yung feelings, yung emotion na meron yung kanyang pananalita. Because she was arguing the PhilHealth issues as also a PhilHealth member. Doon natin siya na-appreciate. But then of course, maybe it was just too ambitious and asking too much of me na sana may video na rin. But then of course, it wasn't just Judge Amy Lazaro Javier. There was one justice there who actually narrated his own experience because he was a cancer survivor and his cancer treatment ata yun, no? Na ilang milyon. Sino ulit Kuyang AB? Nakalimutan ko yung pangalan ni Justice. Yan yung lalaki. Lalaki yun. At sana ganun din ngayon, no? Yung mangyayari bukas, ibilang nila yung mga sarili na mga justices bilang mga taxpayer. And kasama yung kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Yun. And okay na rin yan, sige, because given the
the group of petitioners na mag-argue, mas okay na rin siguro na ano lang, boses lang kasi hindi nila magagamit na makapagpasikat sa loob, no? Dapat dito makikita natin kung paano talaga nila ilaban, kung ano yung para sa Pilipino. Kasi ang basihan mo ng pagiging yung pagiging member mo ba ng bansa mo, kapag nagko-contribute ka sa SSS mo, sa PhilHealth mo, and then kapag nagkasakit ka, yan yung unang-una mong magagamit. Kasi, may contribution ako. Kaya lang ngayon nga, ayun, ninanakaw at inalis sa ating lahat. Di ba? Yun. Pasko ng pagkabuhay. April 7, no? April 7. Anong susunod, ma'am? And okay, another date, April 22. Ruling on the appeal on ICC jurisdiction. Ito yung kay PRRD. But I forgot a date. Is it April 14? 14? Yung sa impeachment. Impeachment at the Committee in Justice and then Blue Ribbon Committee hearing doon sa Senate. Uy, yan na tuloy yung ginagamit. Si Kong Toby talaga, no? Yan na tuloy yung ginagamit, Committee in Justice. Hindi na yung Committee in Justice. Meron ding bago doon sa Amerika, no? Yung si Pete Hegseth, yung kanilang Secretary of War, Department of War Crimes. Alam mo ano yan? Parang it was already very giving away ng US na they will go into war because of that department that he created, no? And led by Hegseth, yeah. Oh, no, Well, siya. he did not create that, no? They just renamed the Department of Defense into the Department of War. Yeah, but defense is you need kailangan mo kasi ng defense not just during war. Diba? Kaya lang very specific kasi yung renaming ng department eh. Yan na nga. Very specific sa isang disastrous activity na ganyan. And of course, yung April 22, yung kay PRRD, April 14, we're still trying to reach out kay Attorney Poa kung siya ay willing nang makapagbigay ng mga impormasyon tungkol nga dito sa kanya naging preparation din sa magaganap na impeachment. Will he appear or later on will he not? Can he not? Ang tanong. Actually, Hindi siya umattend, di ba? As defense. Pero hindi natin alam kung this time, kung yung subpoena niya, unang-una natanggap na ba niya? Pangalawa, ano siya dun sa subpoena yon? As legal ni VP or as DepEd employee at that time? Parang Diba? I saw an interview na parang pag sinupwina siya, dadalo siya, and he will be speaking as part of the DepEd and OBP personnel, not as defense. Okay. Also, another clarification, itong Committee in Justice na to, meron silang power to contempt? Meron. Given it's a mini trial? Meron talaga, no? Lahat ng committee diyan pwede always have the power to contempt, to cite people in contempt. Even specifically to this one, na mini trial pa lang siya, you're supposed to be just looking for yung grounds ba, di ba? Ini-strengthen nila yung grounds ng kaso bago i-relay dun sa plenaryo. Well, any procedure, no, doon sa lower house, no, committee hearing, budget hearing, whatever hearing, legislative inquiry in aid of legislation, they have the power to cite people. And not only in lower house, also in upper chamber. Even the Senate, They have contempt power. They have contempt power. So, I don't know. Pwede ba siyang hindi pumunta? Yun ang tanong din. Ignore niya the first and then, di ba? Ano? Pwede ba yun? Ang alin? Yung ignore niya muna tong subpoena na to and then appear on the following one kung meron. Nasa strategy na ng depensa yun, Pam. And ang catch kasi rito, pagka kinomtempt nila, nagkaroon na naman ng contempt. And first time to, wag natin kalimutan, nung last Congress, talagang nagbarka yung pagiging mahilig mag-contempt ng Kongreso. Ngayon, kauna-unahan, kung sakali nga, yung pinangangambahan mo, Pam, magpa-contempt sila.
ibabalik na naman yung galit ng tao. Di ba? At nangyayari ito sa gitna uli ng krisis. Nangyayari ito sa gitna ng hanggang ngayon, wala pang naipakukulong na malaking isda sa mas malaking issue ng flood control scandal. At yun nga, yung krisis sa enerhiya dahil sa Middle East na gera. O nakailang Pasko na ba tayo? Para sabihin Pasko na. ng Pasko Yung ng totoong December, Pasko. Pasko ng Chinese, at Pasko ng pagkabuhay. O, di ba? Mako-consider ba natin Pasko din yung sa Ramadan? Well, anyway, nakailang Pasko, wala tayong nakikitang big fish. Ang pinaka-big fish na huminto kanino? Kay Bong Revilla. Yeah. Sa kanya huminto, di ba? Pero pa may information pa rin ako, Kuyang Ibi, na natatanggap, no? Na come June, maraming ipapa-aresto at yung mga bantang pag-aresto kina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, mukhang itutuloy ito para magkaroon ng laman o substansya yung gagawing State of the Nation's address ni Bongbong Marcos. Joel Villanueva and Jinggoy Estrada. Chis and Jinggoy, oo. Cheese. Pwede din 'yan, no, pang pang ammunition na doon sa kanyang zona, at pwede rin 'yan bilang panggigipit doon sa mga senador for the impeachment trial sa Senado, no. So we'll just see. Actually, hindi lang dito sa mga senador. Huwag natin kalimutan yung topic natin last Saturday, yung bantang pagsugod ng mga otoridad sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. May mga ganung information din na posible ay gawan din ng kasamaan si Congressman Pulong Duterte at Mayor Baste Duterte. At yung kasamaan na yun, posibleng ipa-aresto rin sila. Sa hindi pa natin alam kung anong inventong kaso na naman ang gagawin nila. Para sa because the same threat is looming over KOJC pa rin, ha? Yes, oo. Oh. Pero, Kuya, yes? And let us all remember, no, all of these rumors is also circulating on top of these very, very controversial rumors na hospital na naman daw yung bangag, no, at saka yung rumor ng colon cancer stage 4, yung rumor na nag-overdose ng cocaine daw. And for the last how many days, hindi natin siya nakita on live Facebook yung vlogging niya, no. Ewan ko kung ito talagang presidenteng ito talagang every day, halos araw-araw na, Pam, no, talagang baka isang araw maglalabas na yan ng video na yung colostomy bag at nagsisinghot na siya, eh. Because it's becoming clearer almost every day that this guy has a problem. He has a sickness na ayaw niyang ipakita sa taumbayan. Meron siyang bisyo na pinatotohanan na ng kanyang sariling kapatid. Because we are in a crisis. We are in one of the most important religious tradition of the Philippines, the country being 90% Christians, on the Holy Week, in a crisis in the Middle East, in the holiest site of our religion, and then you are nowhere to be seen. That's why may question nga dito si RC, di ba? Buhay pa ba sa Pasko ng Pagkabuhay ang ating titulo? At tamang-tama yung tanong niya, aabot pa kaya ng June ang boss nila, di ba? Buhay pa nga ba? Yun and this yung mga tanong ba haka-haka surrounding him, you can easily defy this, eh. You can easily slap people with the truth na hindi ho ako adik. Hindi rin ho ako may sakit, di ba? Unang-una sa may sakit, di ba? Ano ang practice ng matataas na official na yan? Naglalabas ka ng medical bulletin. Ito talagang pinanindigan niya since day one, walang medical bulletin. Ano ang pinaka-medical bulletin niya? Bunganga ng isang babae dyan sa palasyo. Yun ang pinaka-medical bulletin na hindi doktor, ha? Hindi doktor. Tapos, ano yung pangalawa? Na hindi ho ako lulong sa isang substance. Anong pinakamadali to say na ito ang katotohanan? Drug test result. Drug test. Hair follicle drug. Bakit ang hirap gawin ng isang Bongbong Marcos? Dahil Alam mo,
tinatago nila yung tunay na katotohanan. Kasi, tingnan mo nung inakusuhan si Congressman Pulong noon na meron siya, part siya, no? Kasama siya doon sa Hong Kong triad, may tattoo daw siya doon sa likod niya na dragon. Di ba naghubad siya, pinakita niya yung likod niya? Oo. Yung tatay ni Bongbong Marcos noon, nagte-treadmill yun na nakahubad. Pinapakita. Ang dali lang naman ganun yun. Panuli. Panuli. Kuya, nakalimutan mo magbra. Ano ba? yung nipis mo, yung tapis mo, hindi mo na ikabit. Marlon, your turn. Huwag na pumunta sa akin. Baka sugod dyan sa'yo na, Pamela. Huwag na. Tabling lahat ng tao rito. Backlit pa. At sabi ni Ana CH, and given all these things na talagang day one pa lang inirereklamo na natin, BBM should resign. Kaya lang, Ana, anong magagawa natin kung kapit tuko sa kapangyarihan? Lalo kapag yan bumaba. It's up to the people now to pressure him to resign. It's never enough na magtatawag tayo na magre-resign siya because he will never resign as with previous other presidents, no? But if the people are there calling for his resignation and we have the numbers, we have the body count, I'm pretty sure pati yung kanyang taga-suporta, no, ay magdadalawang isip na at sasabihin, boss, you step down na lang, boss. Andyan na, grabe na yung tao. It happened to Marcos Sr. It happened to Erap. It almost happened to GMA. Yung pressure ng tao. Why can't we do that to this guy? Tama ka, Kuyang Ibi. Wag na lang yun, yung simbahang Katolika. Tapos, napaka-importante rito yung sundalo at saka pulis. Yun. Karapatan ng kasundaluhan at ng kapulisan na malaman nila na malusog yung kanilang commander-in-chief na siyang magiging gabay at siyang mag-govern sa ating bansa. Diba? Yung panahon ba ng tatay niya, kagaya din ngayon na overflowing sa suhol, sa pera? Actually, hindi eh. Oh, okay. Before that, should that not answer your question na bakit hindi natin magawa ngayon yung same pressure na yan kay Bongbong Marcos? Because nga, kung tapalan ka naman ng pera, anong pipiliin mo? Nasa kalsada ka o tatanggap ka ng pera? Your take. Well, kasi sa panahon ng senior, yung senior kasi, in fairness to him, no, kahit diktador kurakot yung putang inang yon, mas intelihente, mas may nagawa, at hindi bangag. And you have the First Lady, Imelda Marcos, na portraying, and in fairness to Imelda, again, very beautiful, very eloquent, very elegant, no? And during that time, crony capitalism ang nangibabaw noon. All of the Marcos cronies are in control of the largest sectors of our economy, even media, no? And there was no social media at that time yet. So, concentrated talaga 100% yung power doon sa Imperial Manila, both economic and political power. Okay? The same situation today. It's the same situation now. The problem now is, Pam, whereas Ferdinand Marcos Sr., no, lahat kalaban eh. Kalaban ni Marcos Sr. ang makakaliwa. Kalaban ni Marcos Sr. ang academe. Kalaban ni Marcos Sr. ang Roman Catholic Church. Kalaban ni Bongbong Marcos ang mga political dissenters, lalong-lalo na sa Cebu. Kalaban ang daming kalaban. Lahat kalaban ni Marcos. Ngayon, iba eh. Ngayon, lahat ng kalaban ni Marcos ay nasa kay Marcos na. At ang kinakalaban nila ay ang Duterte. That's the problem now. Noon kasi, of course, kontrolado ni Marcos Sr. yung militar, no? Yung mga crony, mangilan-ngilan lang. At yung mga croning to, halos nakokontento na lang kung ano lang yung i-assign sa kanila na ay tatagong yaman, di ba? Ngayon, Pam, kung sino-sino na yung nakakakulimbat ng bilyong-bilyong piso. At talagang trilyong piso ang nakukulimbat. Kaya yung pangsuhol na ginagawa nila, 10 billion pesos para sa ganitong institusyon, 5 billion pesos para sa ganitong personalidad, 1 billion pesos
At 2 billion pesos sa proyekto, kunwari, nagbabalat kayo sa ayuda, gano'n na lang nila kadaling i-release. Kasi mas malaki ang nakawan na nangyayari ngayon sa nakalipas na 4 na taon kumpara sa 20 years na panunungkulan ng Marcos Sr. Pero yung halaga ng kulimbat niya in his 4 years, sumobra pa sa halaga ng meron yung tatay niya. Triple pa nga yata, quadruple pa. Di ba? Hindi pa, more than 10 times. More than 10 times, di ba? And then, going back doon sa sinabi mo, Marlon, na kahit, ngayon kasi kahit, dati mga cronies lang ang nakakapaldo, di ba? Yeah. Ngayon, kahit sino-sino nakakapaldo, tatandaan natin ha, from the executive office to BICAM, from BICAM executive office, ngayon ang secretaries involved, mga USEC involved, mga district engineers involved, mga regional directors involved. Kaya parang nasolo nga nila yung kaban ng bayan, di ba? So, yung para sa tao, piso-piso na lang. Marlon, no? Whereas during the first Marcos administration, the organized crime was the Marcos and his cronies. Today, the entire government is one big fucking criminal organization. From the president down to the barangay tanod. Oh, From the president down to the barangay captain and barangay tanod. They are all in on this. That's why we have to for us to change the direction of this country. We have to have a great reset. We have to change the system because the system, no matter who, sino yung nagpapatakbo, the system is rigged. The system is made. No, it was planned all along para makinabang yung mga oligarko, makinabang yung nasa pwesto. Makinabang. Speaking of makikinabang tayo, di ba? Sa panahon na meron tayong krisis ng oil, merong gera dyan sa Middle East and things, ang hinahanap ng mga solusyon ng maraming mambabata sana na matino ang mga pag-iisip, kahit papano, to contribute sa kaalwanan ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino, isuspend muna yung VAT. Hindi lang yung excise, di ba? Yung VAT. And we hear Lacson saying magkakaroon ng risk of losing 320 billion in revenue if isususpinde ang VAT. It seems as if kinukontra na niya, ayaw na niya. Yun na nga What's your take on this one na, alam mo yun, yung wala silang solusyon, dinideny nila yung oil crisis or energy crisis na meron tayo as fake news. Paano, tapos ayan yung kokonting solusyon, practical na solusyon, ayaw nilang ibigay sa tao. Hanapin mo ang statement ni Senator Win Gatchalian. Because of this crisis, the government needs 400 billion. Okay. So kung 320 billion pesos sa VAT ang masasacrifice, 80 billion na lang, no? Ang hahabulin. Exactly. Exactly. Kaya lang ba ayaw mag-give in Lacson? Sorry. Yun na nga Ang ibig bang sabihin ni Lacson at ni Gatchalian na hindi sila nagtutugma, ikokolekta pa rin natin yung VAT pero mangungutang tayo ng 400 billion dahil ang gusto nila is targeted ayuda na lista-lista kung sino ang makakatanggap at nandun yung corruption. Yung VAT suspension kasi, lahat tayo makikinabang dyan That's 12% Pam and Marlon. And mind you, yung VAT is prorated. It's 12% on the landed cost, which has now doubled. Ibig sabihin, yung VAT ngayon is already double. Na VAT nila ni Sir Adrian, no? Kuyang Ibi. It's tax. Oo. Ang galing ni Senator Ping, no? At least concerned siya sa pagkalugi sa value-added tax na 320 billion pesos yung mawawala. Pero wala tayong makitang concern sa kanya tungkol naman sa trilyong piso na nawawala, na ninakaw dahil sa flood control scandal. There you go. Bakit hindi yun ang habulin niya? Bakit hindi ipasole ng buo kay, sino yung nagsorry ng 100 million lang? Alcantara. Bernardo. Si Alcantara? Bernardo. Si Bernardo. Bernardo. Bakit hindi, sa lahat ng nabanggit ng Marines na listahan,
'Di ba? Lahat 'yan may tinanggap. Bakit hindi ipabalik lahat at hindi lamang porsyentong katiting nung kabuuan na kanilang ninakaw? Eh di mapupunuan mo yung 320 Sobra billion. pa. Apaw pa, Pamela. Sobra pa. Apaw pa. Akaw pa. Apaw pa. Tama. Bakit hindi niya, total, kasama sa privilege speech niya, si Adrian Bersamin, bakit hindi niya unahin? At bakit hindi niya rin ipatawag? Tingnan natin, di ba? Actually, siya nga ang unang nagbanggit ng mga pangalang magtsuhin na yan, maglolo na yan, no? Siya. And not just yung dalawa, Pam. Sino bang unang nagbanggit ng 67 contractors? Di ba si Lacson din? Tama. Oo. Tama. Siya. Mas marami pa yung listahan niya sa nilabas na listahan ni Marcos na 17 o 16? 15. Oh, 15. Tapos si Lacson, kasama ang mga congressmen, 60-something? 67. Oh, ngayon, tapos ang sabi niya noon, paano niya binawi yan? Sabi niya, ano lang, baka lang naman daw. I don't know, not verbatim, pero ganun yung kabig niya dyan eh. Yung source daw niya, sinabi lang niya yung numero, hindi sinabi yung pangalan. Yon. Eh bakit? Eh kaya lang para sa isang tao na ang eksperto pag-iimbestiga, Yun. 'di ba? Bakit mo agad nilabas nang hindi naman pala tama yung datos na meron ka? Tapos ngayon, 320 billion hanggang sa huli, no, yung hirap na ang mamamayang Pilipino, hanggang sa huli iniisip nila yung sayang yung kikitain sa ano eh. Sayang yung kikitain sa yung revenue, 'di ba? Yan yung iniisip nila. Pero hindi ka nangihinayang doon sa mga ninakaw na trilyong pisong pera. Hanggang sa huli, hanggat may isang tabi nila yung mga Marines na yan, gagawin nilang maisang tabi. So walang solusyon para sa kahirapan na meron tayo ngayong dinadanas. Tapos PCO takes offense when all these speculations is already, we are already assuming na energy crisis na. Ano ang sinabi ng isang hanggang ngayon, acting secretary pa rin si Dave Gomez. No, ano ang sinabi niya? Fake news daw 'yan at they will they will deliver zero tolerance kapag deliberate kang nagpeddle ng fake news to advance your personal and political vested interest. Isn't this crisis personal? Isn't this crisis also political? Diba? Why And would which one is fake news? Hindi, alam natin may rata si Dave, no? Ikaw, Dave, yung mga kamag-anak mo, libre rin ba ang gasolina? Yung mga kamag-anak mo, hindi rin ba iniinda yung presyo ng bilihin? Maaaring ikaw, dahil malaki sweldo mo, at talagang may gasoline allowance ka, hindi mo intindihin yung ganyang klaseng problema. Pero yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kilabutan ka naman sa sinasabi mo, Brad. Oh, 'di ba? And then here sa gitna ng lahat ng to, wala kang presidenteng nakikitang lumalabas at nagre-reach out sa tao. Ano ang kanilang Easter family picture? Hindi ba yung nakita ko na yun, recycled yun, 'di ba? Parang ganun. Yeah. Recycled photo. Ang babata pa nila lahat eh. Oh, tas malaman pa si Bongbong dun. At saka ano ba yung tight pa yung ano nila, mga tight Nila, skin diba? nila. Ngayon, saging na yan sila lahat. Even Pero yung bakit mga... wala ng Easter message, no? Parang ganun lang, naglabas lang ng photo. Ang parang Meron message niya is to unite. Meron siya statement, written statement. Para to unite ang kanya. Doon sa photo na yun, kuyang hindi pa siya letter C. Letter I pa siya doon, tuwid pa siya doon. Hindi pa Wait pa, no? Hindi pa balukos. Ganun pa So, siya. hindi pa siya balukos, di ba? Wow, kuyang, madaming nakaing binignit ah. Ito, ano to ha? Alam niyo ba bakit ito sinuot? Oo, natulos sa ano yan, ah. Ano yan? Nagpipiko ba yung... Next year, ilan ba to? 5. Pang ilang taon na ni Bongbong Marcos? 5 years. Next year, 5 years. Aabutin pa ba? Ng 5 years? Anong next year, 5 years? Next year, 22 to 3, 4, 5, 6. This May? 5th year na niya this May? Hindi ah. 4 pa lang ngayon. 5 next year. Oh, so, kuya, ano yan? Bakit meron pang pa-exam, may pa-quiz paper yung ano mo? Yung... Aabot pa ba sa 5? Yun ang... Diyos ko. Napakarami mo rin sombrero. Litong-lito na rin kami. Oo nga, Kuya Ibi, ilan ang sombrero mo? 20 may collection ka ng sombrero. 20 something. 20 something?
Meron kang ano, di ba? MAGA. I have MAGA, I have Trump inauguration, I have Reeboks because I really like the triangle logo of the Reebok. The Reebok triangle logo. Mm. Kasi ano Uy. alam mo. Pero paano nagkakakonektado ang mga issue dito sa bansa? Itong pinaka-issue natin ng energy crisis, oil crisis is born out of a major crisis na nasa Middle East ngayon ha. Sinabi ng POTUS or President of the United States na iti-threaten niya further to strike on Iranian power plants, bridges, and energy sites until they open the Strait of Hormuz. Nagmumura na nga si Donald Trump. Nagmumura na siya. Minura na niya yung mga Iranians, Pam. Pero naninindigan ng They are losing Presidente. the war. I'm sorry? Pero naninindigan ng Iran, Kuyang, na magbubukas lang sila ng strait kung merong toll fee. Toll fee. Oo. Ano ang sabi ko niya? At ang toll fee ngayon is $1 per barrel. Which, kung ang iyong VLCC na tanker, ang pinakamalaki is 2 million barrels, kokolektahan ka ngayon ng $2 million. Pero ang bayad dyan ay crypto. Because the Iranians have their own cryptocurrency that they've been working on for the last 3-4 years in preparation for this. At ang tawag ng kanilang crypto ay USDT. Oh, USDT. galing ng mga Iranians talaga. Oh, they're losing the war. Pero anong solusyon again ng Pilipinas dyan? Merong ipinaglalaban si Terry Redon na ang sabi, bawal ang full tank. Yes, no? Bawal magpa-full tank ng tricycle mo, Marlon, ha? Wala niya talaga. Full tank na mo. Grabe tong Redon talaga. Ako kung may nakakahiyang abogada alam mo, IBP, Integrated Bar of the Philippines. Kuya, People have been calling out, Claire Castro na isang abogado. sorry, magbigay-pugay tayo sa ating magandang tiyahin, Secretary Mabel Suma Acosta. Maayong buntag na madam. Hello po. May buntag Sec Mabel o ni Capre. Si Terry Yes. Redon parang hindi naging chairman o chairperson ng Presidential Commission on Urban Poor. Sabagay, tinanggal siya ni PRRD. Kabataan Pero Party List yan, ha? Kabataan Party List yan, ha? Hindi, pero for yung sa mga isinusulong ng hindi lang si Terry Redon nagiging simbolo lang si Terry Redon or nagiging leader lang ng iba pang marami na nagsusulong ng kababawan. 'Di ba? Yung mga nagsusulong paanong kababawan? Ano ang isinulong naman ng Makabayan Bloc? 'Di ba? Naglabas daw sila ng resolution ang sinasabing ihinto ang giyera sa Middle East. Even Gibo Teodoro. Open the Hormuz Strait immediately. Part the Red Sea, di ba? Parang lumabas ka sa kalsada at sinabing, stop the sun from shining. Pero tingnan Diba? mo si Kiko Pangilinan. Meron na siyang sariling task force to address the crisis. This is how disjointed this government is. They are, again, like headless chicken running around in circles. Pero Sabog Sabog yung pamamahala Kung sino-sino na lang may kanya-kanyang idea at wala talagang pinuno na nagtitimon. Yan kasi ang sabi ni VP Sara Duterte, di ba? Kung hindi ka rin lang naman daw magaling na kalihim ng isang ahensya at walang presidente ang nag-uutos ng kung ano yung gusto niyang or vision niya para sa bansa, kanya-kanya talaga. Di ba? O ano pa ang nakikita nating problema dito sa pagmamatigasan between US and Iran? Iran is very serious about the toll fee na ipapataw nila sa mga dadaan dyan sa Hormuz, no? Again, for a very valid reason. Ano ang valid reason nila? Gusto nilang yung halagang yon will compensate for the damages nung ginawa nilang mga pagsugod, pagpapasabog dyan at gera. Diba? Pero tingnan mo yung si Sharon Garin. 'Di ba? dahil of the criticisms, dahil inunahan nila yung Iran.
yung DFA at DOE nag-announce kaagad na Declare. payag na raw ng Iran for safe passage of Philippine flag vessels at may mga Filipino crew. Oh, ngayon nag-ano si Garin, nagpalabas ng statement na risk management lang daw 'yun. Number one, wala naman tayong tankers na nagta-transit doon sa Strait of Hormuz going directly to us. Because we source our finished petroleum products dito lang sa Asia. Singapore, Malaysia, South Korea, and China. Ayun na. Oo. Yun. So paano ngayon yan? At sino yung flag vessel na yun? At saan yun pupunta? Hanggang ngayon, talagang nambubudo lang talaga itong administrasyon na to. And now they are forced again. Puro propaganda. Ngayon kasi lumabas na puro sila propaganda. Yes. Because yung propaganda is just it's twisting the facts, twisting the reality, the truth, kung ano yung meron yung sitwasyon natin ngayon. Yan yung mga yung mga piles ng basura or alikabok sa bahay mo na hindi mo naman talaga nilinis, kundi inilagay mo lang sa ilalim ng mga carpet o ng mga kama mo, di ba? And then eventually naipon yung mga duming yan, nag-mound na. And ngayon hindi na nila alam paano itago. Puro lip service, Pam. Puro lip service. Tama. Kaya lumalabas yung mga katotohanan ngayon na booking ang maraming tao na wala talaga silang ginawa. Pagkaupo, anong ginawa? Nagnakaw. Pagkaupo, anong ginawa? Nag-power trip. Pagkaupo, anong ginawa? At sino ang naging main mission nila? Durugin ang mga Duterte. O durugin yung mga kaalyado. Diba? Yun ang ginawa. O ano And this pang is ginawa just the nila? beginning. And this is just the beginning. Sa tingin This is mo, just the beginning of our pain. di pa pala nagtatapos? Kailan magtatapos? Hindi pa to. Wait until September this year or October na wala na tayong kulang na yung ating bigas na ma-harvest dahil walang nagtatanim, dahil walang pampataba. Wait na lang tayo pag wala na yung mga refrigerated warehouses dahil kulang na sa ammonia na galing sa Middle East. And Wait na lang tayo. maramdaman na rin Wala yung na- init, ha, Kuyang Ibi, Pam. Oo. So, pagka tag-init, tuyo ang lupa. Mm. O tapos walang budget sa patubig. Di ba? Yung wala ka ng budget sa patubig, wala ka pang source ng tubig mo na maayos at mainam. Di ba? Yo. Wala. So pag walang patubig, walang tutubong mga pananim. Kapag Mm. walang tumubong mga pananim, walang aanihin. Mm. O kapag walang inani, may budget ba para makapagpaangkat? Sige, sabihin na natin ano yun, last resort natin yun. Kung hindi tayo makapag-produce ng sarili nating pagkain o food source, mag-aangkat tayo, di ba? O, Mm. anong iaangkat mo ngayon? Nag-aangkat nga tayo. Number 1 tayo nag-aangkat ng bigas eh. Ang problema, bibentahan ba tayo ng ating mga suppliers like India, Vietnam, and Thailand? Na namomondo din sila. Look, Russia has already banned the exports of their gasoline because the Ukrainians attacked one of their loading base or loading ports. 30% ng capacity ng oil, gasoline, especially refined petroleum ng Russia. So saan pa tayo bibili ngayon yan? Same with China, kuyang ha? Same with China, they've halted it. Japan sources its raw crude from the Middle East. South Korea, the same thing. It will not be long na yung Korea ay magbaban na rin. And we get around 30% of our refined oil products doon sa South Korea. Wala tayong pride na ganyan, kuyang. Walang pride na ganyan ng Pilipinas na isasara muna natin to dahil tayo yung pinakamalaking nagsusupply ng ganitong produkto sa ibang bansa. Wala tayo niyan. Wala. Tayo yung isa siguro sa bansa na pinakaasa sa ibang bansa. Wala Kasi- tayong sarili nating produce na meron naman kasi dapat pero hindi natin alam bakit hindi pinangangalagaan. Pam, ang nakapagtataka rito, Kuyang Ibi, tayo na pag-uusapan natin to, and hindi lang sa iba't ibang kwentuhan na rin, Pam. Kahit mga ordinary sa mga pamilya, pinag-uusapan to, paano na pag wala na supply ng gasolina. Hanggang ngayon, mahigit 1 buwan na yung crisis, wala tayong naririnig talaga
na direkta mula sa Palasyo ng Malacanang kung ano na yung contingency plan kapag ka nangyari na ito. Nagpalabas, inaprubahan yung National State of Energy Emergency. Ano na nangyari? Bumababa ang presyo ng gasolina? May naibsan ba? Wag na lang yung presyo pati yung pangamba natin 'Di ba? Hanggang ngayon patuloy tayong natatakot. At tama sabi mo Kuya Ibig, hindi malayo na darating ng September, higit na mas malala ito. Pero ano ang projection dito? Sa September, mas lalo pa nilang pagpipiestahan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan mo about a week ago, ang sabi ni Claire Castro, the President is forming a crisis committee. Nasaan na yung crisis committee ngayon? Nag-convene ba sila kahit Zoom man lang? Walang iniwan to po yan sa Walang iniwan to sa ICI. Di ba? Binuo mo yung ICI. Asan na yung resulta? Asan yung report nila? Meron bang nakastigo? Meron bang nakasuhan at meron bang nakulong? So, tama pa. Merong na-absuelto. Marlon, merong na-absuelto dyan sa ICI, di ba? Ayun ang masaklap. Wala ka ng pinakulong na malaking isda, meron ka pang inabsuelto na malaking isda. Na pinaka-mastermind, di ba? Absuelto ngayon. And I think, how true is it na even Congressman Leandro Leviste was not able to secure a copy of the ICI investigation? Wala, Nasa kay BBM na raw. Sinabit na ng mamaya na malaman kung ano resulta ng investigasyon ng ICI. Higit lalo, yung budget na ginamit dyan, galing sa pera ng sambayan ng Pilipino. At sinasabi ni Kuyang na nasa presidente na, matatandaan ninyo nagpa-executive session ng isang Sandro Marcos nung siya ang sumalang. Di ba? And later, because executive session yun, hindi na naman alam ng sambayan ng Pilipino kung ano ang sinabi mo doon. Or, meron bang tinanong talaga sa'yo? Inimbestigahan ka ba talaga? Di ba? In-interrogate ka ba talaga? Tatandaan mo, yung commission na yan, ginawa yan ng tatay mo, bakit hindi naman papabor sa'yo? Di ba? Pero ito ang very interesting, no? Confidential daw yung ICI report. Only for the president's eyes only, and he will decide na ipapublic yon. Okay? Pero nandito yung isang tauhan ni Martin Romualdez na si Jude Asidre, no, na hindi pa nga natin alam na nasabit na pala ng ICI yung report niya doon kay Bongbong Marcos. Nagsabi na siya na acquitting yung amo niya na si Martin Romualdez. Ibig sabihin, nabasa niya yung report. 'Di ba? So, dito talaga natin makikita na itong gobyerno na to ay wala na talaga sa hulog At it seems ang daming presidente, ang daming cabinet secretary, ang daming prosecutors, wala na yung structure. We are a failed state by all definitions because it's no longer the president running this country. Tingnan mo wala pa daw tayo sa crisis. Pero yung president is forming a crisis committee. You are forming a crisis committee. And if there is a crisis, it should have a sense of urgency and emergency. Nasa state of energy emergency na tayo nga When you wanted to form the crisis committee, dapat nandun na kaagad yung crisis committee mo, tinawag mo na talaga. Hindi mo pa ipopospone ng ilang araw. Ano ka ba? Future tense nga Hindi siya present tense, future tense. Lagi siyang nasa future tense. Di ba sabi niya, magiging 20 pesos na ang ganito. Di ba? Sa susunod niyan, hihinto na ang bagyo. O tatandaan natin, papasok na naman ng tag-ulan, kuya nga. Anong sinabi niya last year? Hindi na babahain ang Cebu. Ito yung problema, Pam and Marlon, no? This year probably is one of the most horrible years in our history. Why? We have an El Nino, tagtuyot yan. But the problem is after El Nino, we have a small La Nina, which is yung grabe namang pag-ulan. On top of that, we have a fuel crisis and a looming food crisis. Dalawang F lang ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng isang bansa. No? Two of the most important components for an economy to go, for the wheels of the economy to turn, dalawang F lang, food and fuel.
Pag walang fuel or may crisis sa fuel, hihinto lahat virtually. Pag walang food or food security, yung iyong citizenry, kahit mayroon ka pang fuel, hindi tatakbo yung ekonomiya mo. That's why you have to have, that's why in all other countries, food security and fuel security is actually part and integral of their national security strategy. Tayo wala eh. Pero meron tayong magigiting na miyembro ng Committee in Justice na na may mga special sessions or hearings for the impeachment. Impeachment, no? And gaano katotoo, Kuya, na ang Pilipinas, yung may pinaka halos 100% na pagtaas talaga ng presyo ng gasolina kumpara sa mga katabing bansa natin dito sa Asia. Tama. Tama. Tayo po ang pinaka, in fact, we are the first one, and I think up to now, we are the very first country declaring a national state of emergency. Oh, tayo lang. Pero ano bang nangyari dyan sa national state of emergency niya? Meron nang naipasang panukala for him to suspend the excise tax. Yung excise tax lang naman, it's just almost irrelevant eh. Because it's a fixed amount of 10 pesos per liter sa diesel at 6 pesos per liter sa gasolina. Ang importante yung VAT. Because yung VAT is prorated. Halimbawa, 100 pesos yung VAT, 12%, that's 12 pesos. Eh, nagdoble na at 200, that's 24 pesos. Meaning to say, yung VAT mo na 12, pwede mo yung i-cut to 6. Kasi nagdoble yung base price mo eh. And you still get the same revenue. Ngayon, because of that doubling of the prices, nagdoble yung amount ng VAT mo. Meaning to say, tiba-tiba yung gobyerno. Tiba-tiba yung oil companies. Tubong lugaw sila. At alam natin, Kuya Pab, na kapag kami national state of emergency, napaka-vulnerable nito sa corruption. Ang masaklap, meron kang national state of emergency, meron naman tayong presidente ng Pilipinas na hindi natin alam kung ano ba talaga yung kalusugan niya ngayon. Paano siya magdidesisyon ng tama, paano siya magdidesisyon ng seryoso at makapag-govern sa Pilipinas kung at stake ang kalusugan mo. Kuyang sinabi mo, di ba, tubong lugaw ang gobyerno. Mainam ko nga kung sa gobyerno napupunta eh. Kung hindi. Di ba? Kung napupunta yan sa gobyerno. Kasi automatic yung VAT eh. Ang problema dyan, Pam, kung nasa gobyerno yan, nasa National Treasury yan, nasa BIR yan, paano nila gagastusin ngayon yan? Sino makikinabang dyan? Yun nga diba, may mga bulsang ang pinapataba. Because I'll just remind the Filipino people, Pam, ha? Nung binenta natin yung 24 tons of gold, no? Only 50% of that goes to our gross international reserve. 50% 50% nung ibinayad kung sino man yung buyer na bumili ng 24 tons of gold na yun. 50% of that goes to the gross international reserve. 50% goes to the national treasury. At tingnan mo yung mga pag-tinrace yan, saan nila pinuntirya? Doon nila binigay sa unprogrammed appropriations. Kasi it's considered new income. Uy, may nagawa naman. It's one of the oral arguments now, I think, doon sa Supreme Court. May nagawa naman si Marcos kasi dineclare niya na yung April 10 to 16, Economy Planning and Development Week. Umikot yung mata mo, Marlon, nag-eye roll ka. Diba? Parang ganun lang lagi ang kaya niyang gawin, no? Wala siya yung balls na kagaya nung kay PRRD na kahit magnakaw ako ng eroplano, mapauwi lang kayo. Siya, very, very, well-crafted messaging with the best choice of words na ginagamit. Pero alam mong hangin. Alam mong walang magagawa. Ano yan? Para kang nag-declare na colon cancer week. Yun, ganyan, di ba? Walang sa loob, hollow. Di ba? Puro salita. Ampaw, no? Ampaw na ampaw. Marlon, ha? Ito pa isang problema. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo yung nakikitang repatriation plan. Alam nyo ba that the UAE is the most exposed country in the Middle East if this war intensifies? And we have around 790,000 Filipinos in the UAE. And you know what?
ngayon to repatriate one Filipino, one single Filipino now, it will cost 195,000. 190,000 pesos each. Ilan ngayon naipit? Ilan libo? Sa UAE lang, that's 790,000. In Saudi Arabia, just more than 1 million. And then you have Qatar, Oman, and Bahrain, and Kuwait, which is around 300, 400,000. Who will bill that to whom? The G2G yan? Hindi, yung gobyerno yan. Gobyerno ng... Government to government ang ano. Hindi. Ewan ko nga. That's why we are looking for the contingency plan. Whether it's a government to government, whether it's a government to private sector, mag-aarkila ba sila ng mga eroplano, barko, or whatever it is. We need to see that now. Ang problema dyan, kapag ginawang government, host country, to the individual repatriated. Mas mahal pa yung ticket nila ng, di ba, nang pinauwi silang, siksikan sila sa eroplano. Kasi nakikita ko, kuya nga, pati yung mga upuan ng flight attendants, nandun na rin ang mga pasahero. Yes. Hindi malayong overloading dyan, Pam. Actually, oo, ganun ang mangyayari. Makauwi. Yung iba sasakripisyohin yan, makauwi lang. Paano ngayon pa, Marlon? Halimbawa, pag biglang nag-intensify yung gera, at I think I will be arguing that mag-i-intensify yan over the next week or 2 weeks or 3 weeks. Sinabi na yan ni Trump. Paano yan if suddenly, no, yung embahada natin sa UAE will be flooded by, let's say, 10,000 OFWs who want to be repatriated? Ilan lang ba yung isang eroplano? Ilan lang ba yung kasya ng isang, let's say, a 777 long haul or an A340 or an A320? Ilan lang ba? 300? Maximum 400? 800 on an A3? Yung Dreamliner nga, it's only 800 eh. So, paano yan? Pag libo-libo na yung nasa embahada natin, gusto nang umuwi. How do you now address that? And I'm not only talking for one country, ha? Yung ang ano, 'di ba, yung ang hindi pa kasagsagan ng giyera, may mga pumupunta na sa embahada. Anong sinasabi ng mga representative na nandoon? Walang budget. Sabi ng nasa taas walang budget. Malis kayo, umuwi kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Maybe not verbatim, pero yung rejection na natatanggap ng mga Pilipino na humihingi ng nagsusumamo na humingi ng tulong, lalabasan mo at sasabihin mong walang budget, sabi ng nasa itaas. Sabi sa Hindi Maynila. talaga may iwasan magtanong may gobyerno pa ba talaga? May presidente pa ba talaga? At may kongreso pa ba talaga? And pa, Marlon, ha? Let us remind everyone, we are the host of ASEAN. There are summits that will be scheduled between April and May. Paano ngayon yan? Yeah. Nagbibida pa itong si Bongbong Marcos, nagbibida pa. Gumastos ng 20 million pesos para maisama doon sa United Nations Security Council. Ha? Well, secured ang pondo dyan, kuyang. Alam natin yan, Marlon. Yung pondo niya, huwag niyong gagalawin to ha, dahil magpapasikat ako. Hindi pwedeng ibulsa to ha, magpapasikat tayo. Yung pagpapasikat mo sa sarili mong mga tao, di ba? Na siyang gem ng bansang ito. Pero ang pagpapasikat mo pagdating sa lalo na yung allotment ng mga pondong yan, yung para sa mga banyaga na we all know for a fact will not choose Philippines as on top of their list as the country to go to for investment, as the country to go to for partnership ng trade. Hindi tayo ang choice ng tao ay ng ibang bansa. Hindi Pinas. We used to be dahil nga sa magandang at secured na bansa meron tayo. Hindi ba pwedeng ipagpaliban mo na yan, Kuyang Ibi? Pangalin? Yung ASEAN. Summit? Pwede rin siguro because there's an emergency. There's a world crisis looming at lahat ng ASEAN countries, Marlon and Pam, in fact, are the ones really affected. No, Yeah. Pero tayo ang pinaka-apektado. But if you look at our neighbors, ganon din sila eh. Especially the smaller countries of Laos and Myanmar and Cambodia. Well, even Thailand actually is also suffering economically because we are all, the Asian economy is actually tied to the Middle East economy, the Gulf country economy. Tingnan mo ha,
Sino ba yung pinakamalaking workforce din doon sa Gulf countries? India, Philippines, Pinoy. Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Pakistan. Cambodia, Pakistan. Those people, doon nagtatrabaho, they remit to their respective countries. Mm. Okay? So ngayon, pag may gulo dyan, may gera dyan, ang Asian countries, whether it's South Asia or Southeast Asia, tayo talaga ang unang tatamaan. Because our economy, we are joined at the hip doon sa ekonomiya ng Gulf countries. Interconnected lahat. Because they are our source of income and our source of fuel and components to grow our food. Oh. Ang masaklap, sabi mo, Kuyang, tayo na pinaka-apektado, tayo pa yung gobyerno, wala tayong nakikitang nagtatrabaho. Exactly. Tapos sabi nyo kanina, siguro pwede namang ipagpaliban. Yun kung Marcos is surrounded by people with so much concern for the country na, oy, pagpaliban muna natin ito dahil merong ganitong krisis. Eh, wala namang nag-iisip ng ganyan sa tabi niya. O, kung may nag-iisip ng ganyan sa tabi niya, ang gagawin mo lang, magpo-pronounce ka na ang April 10 to 16, Development Economic Week. Planning and Development Week. Anong mangyayari dyan? Tapos Wala talaga mag-iisip ng ganyan sa tabi niya kasi wala tayong presidente na para ipatawag sila at para pulungin sila. Yun. Meron pa ba tayong ekonomiya to speak of after the intensification of this war? Meron pa ba tayong ekonomiya to look forward to by December of this year? Tama na naman. Kuyang Ibi, wala ngang gera eh. Bangkarote na Pilipinas eh. Ngayon pa kaya may gera? Saan Tama. pa tayo? Tama na naman si VP Inday, no? Nung sinabi niya, aabot pa ba tayo ng 2028? Alam mo ba, 4 days ago, yung CEO ng United Airlines, CEO na ito ha, United Airlines, I think the number 2 biggest airline in the world at in the US. They are planning for $175 per barrel oil. That will translate to around $200 per barrel sa Dubai crude, which is the benchmark of the mean of Platts Singapore system na binabase ang ating presyuhan. Imagine if $200 oil hits us, diesel will be about 250 pesos per liter. Tatama nga tayo sa projection na magti-300 pa yan. Yun na nga eh. Yun na nga. O kung ang crudo 300, ano pa yung presyo ng mga bilihin? Di ba? And then pa Marlon, people might be seeing na yung gasolina lang kasi private sila eh. Gasolina ginagamit. But don't you know that diesel actually is the fuel of our economy? Because lahat ng transport sector are powered by diesel. Cargo trucks, containers, ships, airline is yung eroplano is fired is fueled by kerosene, jet fuel. Jet fuel now is $231 per barrel. Before the war, it was less than 100 doon sa Singapore. Oh, in 2023, ang data, ang sinasabi, the Philippines consumes approximately 455 barrels ng Thousand. oil. Oo, 1,000 a day. 55 barrels. Magkano ngayon per barrel? Oh, wait. 455,000 yung consumption natin daily. Pero ang sinasabi nilang press release nung the other week, the government buys 300,000 barrels of diesel. And 2023 pa lang yung data na nakuha ko na 455,000 barrels na. Tapos, syempre mas malaki na ngayon na 2026. Tapos 2 weeks ago, ang sasabihin mo, ang inangkat 300,000, kulang pa sa isang araw na ginagamit ng bansa. Yun. Tapos yung press release mo, parang hero ka nung ginawa mo yon. Yun. Well, we don't know. Today, syempre nananatili kahit na business as usual na sa marami, session break pa rin sa Kamara. Lower at upper house. Maaaring may mga ibang committee dyan na bukas at nagsasagawa ng mga special hearings. But again, no, we'll see. We will see how the officials of this country
will lead us away from the challenges na meron ang bansa at ekonomiya ngayon. Abril na tayo. Paano na rin naaaray yung mga kababayan natin? Dahil ang presyo ng crudo ngayon sa mga gasoline station ay 175 pesos per liter. At saka Marlon at Pam, ang LPG cooking gas now 1,650 to 1,700 per 11 kilogram. Grabe. It's April now. Yung Meralco, yung power bill natin will now be hiked. Nag-abiso na ang ERC. Yung singil sa kuryente ay dadagdagan. Yung water utilities, ewan ko sa inyo dyan, nag-abiso na rin sa amin dito sa Cebu. No, it's a good thing na meron akong sariling deep well pump, no, at filter system ginagamit namin. Paano yung nakakonekta sa mga water utilities? They are approved na. Yung increase ng per cubic meter, nakalimutan kong magkano. Oh. Mainam kung na-approve. Kuyang, although hindi mainam yung increase paano kung may increase, may binabayaran ka monthly, pero walang supply? May mga ganyan, di ba? May mga issue yung ibang water company na yan ang issue. Consistent, nagbabayad ka ng buwanan mo, pero walang tumutulo sa gripo mo. Walang source. Yung Calaca Batangas nga, noong nakaraan, Miyerkules Santo, Webes Santo, brownout. There you go. Maghapon yun, brownout? Maghapon. Di ba? It's always the ordinary Filipinos. Hindi malayo yung rotational brownout na dinanas natin noong panahon ni FBR, mangyari ngayon. Sa panahon naman ni Bongbong Marcos. Ako naman doon sa grid connected na power hindi na masyado kasi 50% ata ng ating power supply galing sa coal fired, 30% galing sa renewables at saka sa hydro especially, no. Ang worry ko Marlon at Pam dahil sa crudo, yung mga small island power utilities kasi most of them are being powered, no, are being run by generating units na ang ginagamit ay crudo. Yung ilang bayan sa Dinagat Island hanggang ngayon. Ganon. Pagkatungtong na ng alas 10 ng gabi, doon pa lang bubuksan ng generator, tapos alas 4 ng madaling araw, papatay. Siargao at Siquijor. Yeah. Ganon din. No, and some at sila yung pinaka-vulnerable, Marlon. And Kuyang Ibi, di ba? Binanggit mo yung LPG. 1.7 na dito sa amin, South area. 1.7. Paano pa ngayon yung mga nagtitinda sa karinderya? Paano pa sila kikita at paano nila babawiin yun sa mga customer nila na alam din naman nila na mga mahihirap na rin ng mga kababayan natin? Ang bawi dyan, yung isang order ng ulam, halaga ng isang order, pero quantity ng kalahati. Yun. Ganun ang magiging bawian dyan no? Nakakatakot. Tapos to the point na ang sabaw hindi mo na mahihingi ng libre. Babayaran mo na. Tama. Babayaran mo na 5 piso siguro sa sabaw, di ba? Oo. Yun. So yun, Tapos talagang yung sarsa hindi mo na pwedeng ipalagay sa toppings ng kanin mo. Di ba may ganon? Habang may mga ganito tayo, at habang ganito sitwasyon natin sa mga pagkainan natin, at yung mga empleyado, mga obrero, meron naman tayong